Si Elay na ayaw sa gulay. Sa bayan ng Santa Elena, may isang bata na nagngangalang Elay na payat. Sakitin, maputla ang kutis, matamlay at ayaw kumain ng gulay. Lagi siyang dinadapuan ng kahit anong uri ng mga sakit dahil puro prito lang ang laman ng kanyang katawan. Isang gabi, nagluto ang kanyang nanay ng pinakbet na may ampalaya, sitaw, okra, kalabasa at talong. Habang papunta si Elay sa kanilang hapagkainan, laking gulat ni Elay na makita ang kanilang ulam sa lamesa. Agad itong umalis at dumiretso sa kanyang kwarto. Umiyak ng umiyak at nagdadabog si Elay sa loob ng kanyang kwarto dahil ayaw niya ng kanilang ulam na gulay. Tinawag si Elay ng kanyang nanay. Elay, lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Matuto kang kumain ng kung anong nakahain sa lamesa sabi ng nanay ni Elay. Ayoko nga, Nay. Di ko nga gusto ang gulay. Mas gusto ko pa ang pritong baboy o kaya pritong manok. Basta, di ako kakain yan. Pasigaw na sabi ni Elay sa kanyang nanay. Hindi na maganda yung inaasal mo, Elay ha. Puro na lang prito kinakain mo. Kaya tingnan mo katawan mo, ang tamlay-tamlay, payat, at sakitin ka pa. Sana balang araw matutunan mo rin kumain ng gulay at malaman ang kahalagahan nito sa ating buhay. Hindi na pinakinggan ni Elay ang sinabi ng kanyang nanay at nagtakip na ito ng unan sa kanyang tenga at hinintay na makatulog na ang kanyang nanay. Nang makita niyang nakatulog na ang kanyang nanay, dali-dali siyang lumabas sa kanyang kwarto para kumain dahil gutom na ito. Pero wala siyang nahanap na kung anumang pagkain dahil ang andun lang sa lamesa nila ay yung pakbet na niluto ng kanyang nanay. Nakakainis, ni tinapay wala man lang ani Elay habang papunta siya sa kanyang kwarto. Maya-maya ay napahiga na ito at tuluyang nakatulog. Elay, Elay, may magandang tinig ang tumatawag kay Elay. Ha? Sino kayo? Nasaan ako? Sabi ni Elay. Ako si Liwayway, ang diwata ng mga gulay. At ito naman si Okra, kalabasa, talong at sitaw. Andito ka ngayon sa paraiso ng mga gulay. Sabi ng diwatang si Liwayway. Ha? Paano ako nakapunta dito? Ano kailangan niyo sa akin? Natatakot na tanong ni Elay. Mabubuti kaming nilalang, Elay. Pinapunta kita dito, Elay, upang ipaalam sa iyo kung bakit mahalaga ang pagkain sa aming mga gulay. Sabi ng diwatang si Liwayway. Tama yun, Elay. Alam mo bang nalulungkot kami kapag di mo kami pinapansin sa hapagkainan? Di mo ba alam kung gaano kami kasustansya at kung ano ang nadudulot namin sa inyong mga katawan? Ani Okra. Pero kadiri kaya kayo. Di ko gusto lasa nyo, lalo ka na okra at ampalaya. Ang pait-pait mo. Tapos ikaw okra, kadiri. Parang laway yung loob mo Ew! Nasaktan sina ampalaya at okra sa sinabi ni Elay sa kanila. Kaya nilapitan ni Diwata Liwayway sila ampalaya at okra at binigyan ng mahigpit na yakap at pumunta kay Elay. Tingnan mo nga ang katawan mo, Elay. Bakit sa tingin mo ay sobrang tamlay niyan? Bakit ka laging dinadapuan ng anumang uri ng sakit? Bakit ang putla-putla ng kutis mo? Alam mo ba kung ano ang dahilan? Dahil lang yan sa pag hindi mo pagkain ng mga gulay na niluluto ng nanay mo. Sabi ng diwata. At ipinaliwanag pa ng diwata ang kahalagahan ng pagkain ng gulay kay Elay at kung ano ang magandang dulot nito. At nagsimula itong kumanta kasama ang mga gulay na kasama niya. Hindi na mamalayan ni Elay na kumakain na pala siya ng gulay at na-enjoy niya ito. Habang kumakanta sila Diwatang Liwayway at iba pang gulay. Laking tuwa ni Diwatang Liwayway at iba pang mga gulay na makitang kumakain si Elay ng mga gulay. Ang sarap-sarap pala, Diwata Liwayway. Kaya ngayon, pangako ko, nakakain na ako palagi ng maraming gulay para maging malusog at iwas na din ako sa sakit. Maraming salamat, Diwata, at sa inyo din mga gulay, sabi ni Elay.
Tama yan, Elay, dahil ang pagkain ng gulay ay nakakapagpalakas ng resistensya ng katawan. Paano ba yan, Elay? Kami ay magpapaalam na rin sa'yo. Lagi mong tatandaan ang kahalagahan ng gulay, ha? Paalam, Elay! Paalala ng diwata. Paalam, diwata at mga kaibigan kong gulay. Salamat at natuto na akong kumain ng gulay. Masayang sabi ni Elay. Kinaumagahan, Elay, Elay, gumising ka na dyan, kakain na tayo, tawag ng kanyang nanay. Opo, Nay, tatayo na po ako, sabi ni Elay. Pagbangon ni Elay sa kanyang kama, tumingin siya sa kanyang paligid. At sabay sabing, panaginip lang pala yun. Ang gandang panaginip naman nun. At dali-daling lumabas ng kwarto si Elay. Habang papalapit si Elay sa kanilang hapagkainan, sumisigaw ito at sinasabing, Nanay! Nanay! Ano po ang ulam? Sabi ni Elay. Nagluto ako ng chop suey, paborito ng tatay mo ito. Ito pera, bili ka na lang ng ulam na gusto mo. Nanay. Naku Nay, sa inyo na po yung pera na yan. Kakain po ako nitong chop suey na niluto nyo. Masarap po ito at madami pang gulay. Nakangiting sabi ni Elay sa kanyang nanay. Natuwa naman ang kanyang nanay at naiisip na ano kaya ang pumasok sa isip ng kanyang anak at kakain na siya ng gulay. Pero ganun pa man, masaya ang nanay ni Elay at sa wakas, natutunan niya na din ang pagkain ng gulay at nalaman niya na din ang kahalagahan nito sa ating katawan. Kaya simula noon, palagi nang masigla si Elay at hindi na siya sakitin at matamlay. Maraming salamat po sa pakikinig.